Hi there! It's Lau Shishiro Yagan. So, for today's video, pag-uusapan natin kung paano mag-apply ng AUB payment. Karamihan sa mga online teachers, nagtatanong sila kung paano maka-accept ng payment galing kay student from China. Ginagamit ko si AUB payment para maka-receive ng payment galing kay Chinese student. Kaya kung wala kayong WeChat Pay or Alipay, pwedeng-pwede nyong gamitin si AUB Payment. Pero kailangan nating mag-register or mag-apply bilang merchant partner ni AUB. Paano nga ba? Kailangan ba ng AUB bank account? Ano yung mga requirements? Tapos paano siya mag-apply? Kailangan bang pumunta sa mismong bank? Para malaman kung paano siya gawin, stay until the end of the video. Buksan lang natin yung Microsoft Edge. Tapos, i-search natin AUB Paymate. Magpapakita yung ganitong logo. This one. Yellow na logo na may red sa gitna. Click lang natin yung Asia United Bank. Tapos, makikita natin sa homepage nila, may makikita tayong Be Our Partner. Pindutin natin yung Be a Merchant Partner. Kailangan natin maging merchant partner ng AUB para makatanggap tayo ng payment galing kay student from China. Kahit na saang student, basta gumagamit sila ng Alipay at WeChat. Pwede nyo rin palang gawin to sa Android, sa phone, or just search AUB sa Chrome or sa Google. Ipindot natin yung click here. There are businesses prohibited to accept QR payments. I-click natin yung application form. Ito. Ito banda. Fill out application form. Select one. Let's choose freelance or self-employed. Dahil self-employed tayo, wala tayong boss, lalo sa mga private teachers. Kailangang piliin yung freelance or self-employed. Proceed. Ngayon magpapakita si bagong window. May bagong window na magpapakita dito. I-fill up natin itong client information, lahat ng kailangang details. Ayun, mag-start na akong mag-answer ng mga kailangang details. Kailangan ko lang i-blur yung screen ko kasi kailangan kong ilagay yung mga personal details ko. Kailangan din po pala ng TIN ID. So, ito na yung unang tanong. Ano yung mga requirements? So, first requirement natin, dapat may TIN ID kayo kasi kailangan yun sa pag-apply ng AUB Paymate. So, kung wala pa po tayong TIN ID, ay hindi pa po tayo pwedeng mag-apply for AUB Paymate. Pero madali lang naman mag-apply ng TIN ID. Isang araw lang nila i-process yun. Then, makukuha mo na kaagad-agad yung ID mo. Kailangan din po pala ng SSS or GSIS. Wala akong SSS, kaya ang inilagay ko lang, 10 zero. So, maglagay lang kayo ng 10 zero. Pero syempre, kung may SSS kayo, may GSIS kayo, ilagay niyo po yung number, yung SSS number ninyo. May mga aspect na hindi na kailangan ng answer. Kapag may nakita po tayong footnote na color red, ibig sabihin, necessary yun, malagay natin yung sagot nun. Pero kung walang ganun, okay na, leave it blank. Ayun, tapos ko nasagutan yung contact information ko, yung personal information. Now, punta tayo dito sa may banda ng contact information, may makikita tayong ownership. Pindutin lang po natin ang pinaka-first, owned. Tapos, pagkatapos nun, dako tayo sa contact persons. Yun yung main contact person. Kayo yon. Ilagay nyo yung pangalan nyo, mobile number nyo, email address nyo, yung position nyo bilang owner. Tapos, pindutin lang natin main merchant. Ito yung may mga branches. Since nag-ooperate tayo online lang, wala naman tayong physical hub or physical center, ang pipiliin po natin is main merchant. Tapos, dito sa outlet 1, legal name, yung pangalan natin. Lagay natin yung legal name. Yun yung full name natin. Pwede nyo unahin yung surname nyo, apelyido, tapos yung pangalan.
Tapos outlet branch name, yun yung pangalan ng ano natin na nakalagay sa DTI natin, business registration permit natin. So, sa akin, tutorial services. So, mas maganda po na mag-apply muna tayo ng DTI at TIN bago tayo mag-apply ng AUB. Pag wala pa tayong TIN, wala pa tayong DTI, hindi pa tayo accredited by DTI, hindi po counted yun. Hindi i-acknowledge ni AUB payment yung request natin na mag-open ng AUB payment account. Ito yung sa My POS Terminal Count, POS, ito yung physical card payment and store. Kung gusto natin na may physical card payment tayo sa store, lagay natin isa. Magre-request tayo kay AUB branch. Pero kung online lang naman at online account lang natin gagamitin, 0. Lagay natin 0. Operating hours, start. Bahala na tayo dito. Ibig sabihin, dito active yung AUB payment natin. Paano, anong oras siya active, anong oras siya gagamitin. So, 3 o'clock para safe, gawin na nating 12 o'clock AM. Bahala na po kayo kung anong operating hours, kung anong start and end ng operating hours ninyo. Contact person, pangalan. Just put your name. Kasi kayo yung may-ari. Mobile number, ulitin ulit. Paulit-ulit lang yung mga fini-fill upan natin dito. Right? Tapos street. Ito yung outlet or branch address. Outlet. Kailangan nating i-fill up pa rin to. Number. Province. Probinsya po ninyo. Syudad. Kung saan kayo nakatira. Tapos barangay. Ayun. Tapos i-submit natin to. Submit. Ayun. Kailangan nating basahin tong mabuti bago tayo mag-submit. Pagkatapos nito, i-confirm natin. Pagkatapos mabasa, i-agree at i-accept, tapos i-confirm. Okay? Hintayin lang natin. Ayun, tapos, pagkatapos natin ma-confirm yung mga details na na-fill upan natin, magpapakita to, registration successful. Kung nakita na natin yung registration successful sa homepage, okay na po yun. Successful yung pagre-register ninyo ng account ninyo sa EUB. Kaya dako tayo sa second step. Kung mapapansin ninyo, may 3 ditong numbers. Sabi, please find attached for the following. Click natin yung pinakauna. Click natin yung 3. Ayun. Kailangan nating i-print itong mga totong 3. I-edit natin. Tapos, i-send natin sa Gmail na merchantservicesaub.com.ph. Pagka-click natin yung print here, click natin print here, may magpapakita na bagong window. Ayun, mag-open yung document. Kailangan natin i-check yung mga box na kailangang i-check. Tapos pagka-check ng mga box, i-save natin yung mga na-edit na document. 3 document siya ulit. Pagka-edit, i-send natin ulit sa nasabing email account. So make sure na i-check natin yung mga boxes sa document na dinownload natin. Gaya nito. Ayun, nag-check ako dyan. Yeah, pwede kayong mag-annotate using Canva, clip art, tapos iba pang mga editing tools. Ito na tayo sa may additional requirements.
Kung naalala nyo, yung pinakaunang requirement natin is yung TIN ID. Pagkatapos ng TIN ID, kailangan natin ng DTI ulit. Nasa account ko kung paano mag-apply ng DTI. Just check it out. Tapos kailangan din natin ng screenshot ng online classes natin. So, kailangan nyo mag-compile ng picture ng klase ninyo habang nagkaklase kayo ni student. Tapos, kailangan natin ng kahit isa sa mga to. Sabi, copy of any of the following. So, kung wala kayong transcript of receipt, and that transcript of record, kung may TEFL kayo, then click TEFL. Pero kung wala kayong TEFL pero may TESOL kayo, okay lang naman. Next. Pagkatapos niyan, signature over printed name. Signature lang natin over printed name. Ito wag natin tong sasagutan kasi for AUB personnel yung mga yan. Ayun. So, designation, lagyan natin owner. Kasi tayo naman nagmamay-ari, wala tayong boss. Lalong-lalo kung pangit naman na sulat. Lalo kapag private tutor tayo, pag private teacher, just put owner here sa bandang designation. Sa signature over printed name po ha, pangalan muna, printed name, pangalan. Tapos sa my top, yun yung signature. Tapos date signed, kung ano yung araw ngayon. Lagay lang natin 2026. Pangit magsulat kasi naka-mouse lang ako eh. 1/26. Ayun. Ayun na. Pagkatapos niyan, i-screenshot nyo yung mga nasignan, yung mga yan. Ayan. Pagkatapos niyan, i-send natin kay merchantservices.aub.com.ph. Sabihin nyo po na nag-apply kayo for AUB Merchant. Tapos pagkatapos niyan, kabila naman, yung conference sheet naman. Ito. Ayan. Ito lang ang kailangan nating sagutan. Account. Kung may AUB Bank kayo, pwede nyong gamitin yon. Pero kung wala, just download Hello Money app by AUB. Hello Money app by AUB. Pagkatapos ni Hello Money app, pagka-download nyo nun, pagkagawa nyo ng account, magpapakita yung account number nyo sa Hello Money. Yun yung ipupunta nyo sa account number dito. Yun yung hinihingi sa AUB settlement account. Ito na yung tanong kanina, kailangan ba ng AUB bank account? At kailangan bang pumunta ng mismong bank para mag-open ng account? Hindi po. So, kung may Hello Money app kayo, yung account number nyo ng Hello Money, yun yung ipupunta natin doon sa account number na hinihingi sa AUB Payment. So, just Hello Money app. Tapos, hindi nyo na kailangan pumunta ng bank account. Hindi na kailangan pumunta kayo ng mismong bank. Account number, yun yung Hello Money account number. Yung account name, yung pangalan nyo. Branch of account, kailangan din yun. Branch of account, yung pinakamalapit na branch na pwede nyong puntahan kapag nagka-problema yung account name. Tapos ito, online or e-commerce. Wag na natin tong anuhin kasi hindi naman tayo magpo-put up ng physical store. Ito yung kailangan nating i-check or sagutan. May bandang AUB settlement account. Sa may bandang amount, doon yung expected na marireceive nyong payment galing kay student a month. So, pwede nyong ilagay dyan yung total nung expected nyo na pera na marireceive nyo. In peso ha, hindi sa RMB. Sa may bandang count naman, yun yung expected transaction counts ninyo. Ito. So, merchant legal name, yung pangalan nyo, yung signature nyo, full name nyo, yung designation, again, designation yung position ninyo. Owner, date sign. Ito, wag na. Ayun, yun lang. Tapos, ito, hindi na natin to kailangan. Just screenshot yung mga na-check. Check. Yun lang. Check. Edit nyo lang. Check. Pagkatapos, last. Checklist of documents required. Pagkatapos nito, check print here. Sabi. Ayun. Dito tayo sa individuals at freelance. Individuals at freelance. Yun yung
Yun yung sa may field natin. Doon yun. Sa mga private tutors, sa mga private teachers, dito sila sa individuals and freelance. So, signed confirm sheet, check. Photos of store facade and store. Dito lang tayo lagi mag-check. Signed of confirm sheet, photos of store facade and store premises, hindi na kailangan yan. Store of valid ID, web date of contact birth, meron tayong TIN, meron tayong PhilSys ID, national ID, so check. Tapos, kailangan natin to i-check. Ito, DTI, ito yung copy of BIR Certificate of Registration or copy of DTI Certificate of Business Name Registration. You can check both. Kung meron kayong BIR certificate, you can check that. Pero kung DTI lang ang meron kayo, kasi mas madali na i-process si DTI certificate kaysa sa BIR. So, kung may DTI kayo at may BIR, check yung dalawa. Pero kung DTI lang, okay lang naman na kahit iisa yung meron sa atin. Your business permit. Ito din. Tapos, DTI certificate. Ayun. Sabi ko nga, kung hindi pa kayo nakapag-apply ng DTI, pag hindi pa certified, DTI certified ang business natin. Kahit online lang siya, hindi tayo makakapag-apply kay AUB Paymate. Kung wala pa po kayong DTI certificate, madali lang siya kung paano mag-apply. Makukuha nyo rin the same date. Meron akong video sa channel ko. You can check it out. Tapos, ilalagay ko rin sa description box kung saan kayo makakapag-apply ng DTI. Kailangan din po pala ng photo of teaching class. So, kung magkaklase kayo, make sure na i-screenshot nyo yung klase ninyo. Nakasama yung estudyante. Tapos, meron tayong TEFL, just check TEFL. Maraming kailangan. Pagkatapos po nating ma-fill upan yung tatlong document, so make sure na tatlo yung document na fill upan natin. I-screenshot natin yun ngayon at i-send natin sa Gmail ng AUB. Ito yung dalawang email na pwede nyong pagsendan. So as you can see here, ganito yung sinend ko kasama yung email na nakita nyo sa pinakauna. Then isi-send natin siya sa dalawang account na to, dalawang email account. Pagkatapos ma-fill upan lahat ng mga documents, may mag-email sa iyo ngayon na ganito. Galing to sa Merchant AUB Services, customer services nila. Make sure to follow all the details or all the steps na nandito para mabigyan na kayo ngayon ng AUB account na pwede nyo nang gamitin para makareceive na ng payment from a student. So, kung ngayon dadako na tayo, pagkatapos na nito, may account na kayo, meron kayong marireceive na email na successful na yung pag-open nyo ng account. Pagka successful na yung account, paano naman siya gagamitin? Paano gagamitin yung AUB Paymate? Sasagutin yan ng video ko na nasa YouTube account ko din. Just check it out if you have any questions about how to use AUB Paymate app to receive payment from a student. So itong video to is tutorial lang siya. Paano mag-apply? Pag-apply lang. Iba naman yung tutorial kung paano gagamitin yung mismong app nila. Kung meron na kayong mismong app, but you're not really sure how to use it, just check my video. It's on my channel. You can also check the links in the description box or in the comment section para makapag-apply kayo ng DTI at AUB Paymate. So, yun lang for today's video. For today's tutorial, yun lang muna. Kung may mga tanong kayo, make sure to put it in the comment section. Let me know sa comment section. Make sure to connect with us. So, click that subscribe button for more tutorials like this. So, kung bago ka sa private tutoring at may mga gusto kang malaman, just let me know sa comment section or message my email account sa bio ko. So, see you on my next video.